Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbagal daw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. Nang hindi na kinagat ng taong bayan ang bangag issue na ibinabato muli ni former President Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil yung pong issue na yan ay panis na. Napakatagal na pong issue, pabalik-balik na lang, wala naman silang maipakitang matibay na ebidensya na drug addict or bangag itong ating Pangulong Bongbong Marcos. So, nung hindi na kinagat ng taong bayan yung recycled na issue tungkol sa bangag, ibang recycled issue na naman po ang inilabas ni former President. Balita mula sa Bombo Radio, former President Rodrigo Roa Duterte inakusahan si President Bongbong Marcos na veering towards a dictatorship umano ang administrasyon. Basahin ko po. Nagpasa rin si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na veering towards a dictatorship ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging mga paunang pahayag nito sa naging Cebu Indignation Rally nitong Sabado. Ayon sa dating Pangulo, hindi umano niya nakikita na bababa sa kanyang posisyon si PBBM kapag natapos na ang kanyang termino bilang Pangulo sa 2028 na siyang hinalin tulad ng dating Pangulo sa naging panahon ni Marcos Sr. sa ilalim ng martial law. Gaya umano ng kanyang ama, magpapatupad din anya ng martial law si PBBM at malalagay muli sa sigalot ang bansa dahil ipagbabawal umano sa ilalim nito ang eleksyon. Kasunod nito ay nakiusap din ang dating opisyal sa mga kapulisan na gumawa umano ang mga ito ng mga moral na desisyon at wag lamang basta sumunod. Magbigay din umano ng atensyon ang mga ito at alamin palagi kung ano ang tama at mali. O nakita nyo na? Panis na naman tong issue na to Sabagay kapag hindi kinagat yung mga recycled issue ni Rodrigo Duterte, maghahalongkat na naman yan ng mga recycled issues para ibato na naman sa administrasyon ni President Bongbong. Wala nang bago. Paulit-ulit na lang. Akala naman ni Digong ipakikinggan pa siya ng taong bayan. Sabi ni dating Pangulo, veering towards a dictatorship daw ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi pa niya na hindi niya nakikita na bababa sa kanyang posisyon si PBBM kapag natapos ang kanyang termino sa 2028 at magpapatupad daw si PBBM ng martial law. Nananaginip talaga ang kampo ni Duterte, no? Pero reaction ko dun sa sinabi niyang veering towards a dictatorship. Si Bongbong Marcos ba ang gustong maging diktador o itong si Rodrigo Duterte? Para ang tingin ko parang si Rodrigo Duterte ang gustong maging diktador. Wala na siya sa pwesto, hindi na siya ang presidente, pero sa nakikita natin mga pananalita niya at galawan nila, gusto nila siya pa rin ang masusunod. Hindi na nga siya ang presidente, si Bongbong Marcos na. Pero ang gusto niya, sundin ni Bongbong Marcos lahat ng mga suggestion niya o lahat ng panukala niya o lahat ng gustong gawin ni ex-president. Pansinin ninyo, yung mga gusto niyang gawin, gusto niyang ipagawa kay President Bongbong. Sino ang diktador? Si Bongbong Marcos ba o si Rodrigo Duterte? Kung hindi niyo pa napapansin na ito ang style ni Rodrigo Duterte, talagang bulag kayo. Gusto niya, siya ang masunod. Siya ang susundin ng presidente natin. Ano bang akala niya kay Bongbong Marcos? Robot na presidente na susunod sa kagustuhan ng isang ex-president? Hindi niyo ba nakikita na hindi makabitaw sa posisyon at sa kapangyarihan itong si ex-president? Gusto niya, siya ang masunod. Pwede ba yun? Hindi naman na siya ang presidente. Tapos pagbibintangan niya, aakusahan niya si PBBM na patungo na sa isang diktador ang kanyang administrasyon at siya ay magdedeklara ng martial law para walang eleksyon na mangyari. Parang wala naman yata tayong nakikita. Well, as far as I am concerned, wala akong nakikita na magdedeklara si Bongbong Marcos ng martial law. Well, kung sa tingin ni Duterte magdedeklara si Bongbong Marcos ng martial law, I am for it. Dahil naranasan ko ang ganda ng buhay nung panahon ni Apo Lakay nung nagdeklara ito ng martial law. May mga oppose siyempre nung time ng martial law. Pero karamihan dun sa oppose sa martial law ni Apo Lakay ay yung mga hindi marunong sumunod sa batas. At yan ang nangyayari ngayon.
at sa panggugulong ginagawa ng Duterte camp, aba hindi ko masisisi si President Bongbong Marcos kung magpatupad man yan ng martial law. Dahil kung papansinin ninyo, lahat ng ginagawa ng kampo ng Duterte, they are pushing President Bongbong Marcos to the limit sa mga fake news na pinapakalat ng kampo ni Duterte, sa mga akusasyon na walang basihan, sa mga paninira, sa mga pagmumura, sa mga pagbabanta. Sabi ko nga kahit na sinong santo, kapag ganyang klaseng kaguluhan ang ibinibigay ng kalaban, magdideklara talaga ako ng martial law. And if President Bongbong Marcos do so, dahil nasa kapangyarihan niya ang magdeklara ng martial law, isa ako sa matutuwa. At dapat matakot ang kampo ng mga kumakalaban sa ating presidente. Tandaan nyo, lately, palaban na po ang ating Pangulo at hindi basta-basta magpapabuli dito sa grupo ng kalaban. Nakikita daw kasi ni Digong na hindi bababa si Pangulong Bongbong sa kanyang posisyon. Ilusyon lang yan ni ex-president para guluhin ang isipan ng tao. Pero I'm sure kung ngayon kayo magpapasurvey, sa tingin ko, mas maraming Pilipino ang mas gugustuhin pang magkaroon ng martial law para bumalik ang katinoan, katahimikan at matigil na ang panggugulo, lalo na ng Duterte camp. Natatakot sila magkaroon ng martial law, magkaroon ng term extension, dahil nga naman hindi na makakaupo ang kanyang anak na si Sara Duterte at never nang magiging presidente. Pero pansinin ninyo, lahat na nang pwedeng gawin, ginawa na nila, pero paggising natin kinabukasan, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente. Hindi po talaga mananaig ang kasamaan sa kabutihan. Pagkatapos, ito na naman si Digong, nakiusap sa mga dating opisyal na mga kapulisan na gumawa umano ang mga ito ng mga moral na desisyon at wag lamang basta sumunod. Kung ako ang pulis, masusundin ko na si Bongbong Marcos kaysa kay Rodrigo Duterte. Dahil kung ikaw ay nasa matinong pag-iisip, makikita mo na itong kabilang kampo puro gulo ang dinala sa ating bansa. Wala na silang nakitang mabuti na ginawa ni Bongbong Marcos. Well, sa bagay sa kampo ni Digong, tama yun. Kasi para sa kanila, sila lang ang mahusay. Siya ang the best president the Philippines has ever had. Hindi niya matanggap na isang Bongbong Marcos ang kakalaban sa kanya. Akala niya magiging sunod-sunuran sa kanya si President Bongbong Marcos. Well, dyan siya nagkakamali. At huwag nilang isipin na susunod sa kanya ang kapulisan. Dahil tulad nga ng sinabi ko, hindi basta magpapauto ang ating mga kapulisan para sumunod sa isang pakiusap ng isang ex-leader na alam naman natin kung ano ang totoong pakay, kung ano ang totoong goal, agenda, at kung ano ang gusto nilang mangyari. Ang makabalik sa pwesto sa pamamagitan ng pagiging presidente ni Sara Duterte. Dahil majority ng mga Pilipino ang gustong matanggal sa pwesto si Sara Duterte, panagutin sa mga nagawa niya, at huwag nang makitang bumalik siya sa kahit na anong pwesto o posisyon sa ating gobyerno. Dahil galing na mismo kay Duterte nung sinabi niyang magbigay din umano ng atensyon ang mga kapulisan at alamin palagi kung ano ang tama at mali. Yes, naniniwala kami na alam ng ating mga kapulisan kung ano ang tama at mali at kung sino ang tama at mali. So kung nag-i-expect si Rodrigo Duterte na susundin siya ng ating mga kapulisan, dyan po siya nagkakamali. Bumuelta naman ang Malacanang. Ayon din po sa balita ng Bombo Radio, Malacanang bumuelta kay ex-PRRD. Inakusahang lumilihis sa sistema na sino man maaaring bawian ng buhay, kalayaan at walang respeto sa human rights. Bumuelta ang palasyo ng Malacanang sa naging banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagbabalak umanong ibalik ang diktadura sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, kanilang tinatrato ang nasabing pahayag na walang basehan at katawa-tawa. Kita nyo, nagmumukha na ng katawa-tawa si ex-president sa tingin ng mga taga-Malacanang. At hindi lang tingin ng mga taga-Malacanang, kundi ng majority ng taong bayan. Tandaan ninyo, ayon sa survey, 16% na lang po ng mga Pilipino ang pro-Duterte. Tuloy ko po.
Sinabi ni Bersamin, ang nasabing pahayag ay tila isang mahabang kwento mula sa isang taong madaling magsinungaling at mag-imbento ng mga panloloko. O ayan, sapul talaga si Digong dito. Ayon sa palasyo, ang panloloko na ito ay isang budol na umuusbong mula sa isang pabrika ng peking balita ng isang tao. O hindi nga ba pansinin nyo ang mga troll farms? Talagang naglipa na sila. Pinupatakti nila ang mga page ng ating gobyerno, page ni President Bongbong Marcos, at libo-libo as in libo-libo ang nagre-react ng haha, ng laughing emojis para kunyari ipakita sa taong bayan na pinagtatawanan lang ng mga Pilipino itong ginagawa ng administrasyon ni President Bongbong Marcos. Pero may maniniwala pa sa kanila, alam na ng sambayan ng Pilipino na itong mga troll farms na to, they are out to destroy the government and the country as well. Kaya hindi po sila magtatagumpay. Yung mga troll farms na yan, yung mga naninirang yan, hanggang dyan lang naman sila eh. Takot naman magsilabas yan eh. Na hindi nga sila makapag-people power sa EDSA eh. Ilang beses na. Pero puro palpak naman ang people power nila. Siniguro ni Bersamin, ang Administrasyong Marcos ay palagiang ipinakita ang mga aksyon na mananatili sa landas sa pagtaguyod ng konstitusyon, pagsunod sa tuntunin ng batas, at paggalang sa mga karapatan ng mga tao. Sino ba ang gustong baliin ang konstitusyon? Sino ba ang hindi sumusunod sa tuntunin ng mga batas? At sino ba ang walang paggalang sa mga karapatan ng mga tao? Pagtiyak ng palasyo na hindi sila aatras sa mapang-aping paraan ng nakaraang administrasyon, lalo at kapag ikaw ay kritiko, pinakukulong batay sa mga gawa-gawang kaso at ikinagagalak pa nito na marami ang namatay, lalo na sa kampanya kontra iligal na droga. Sinabi ni Bersamin na ang dating Pangulong Duterte ang siyang naghahanda para lumihis patungo sa isang sistema kung saan ang sinuman ay maaaring bawian ng buhay, kalayaan at ari-arian ng walang nararapat na proseso ng batas. Gaya ng sinabi ng marami bilang isang malupit na hindi gumagalang sa mga karapatan ng mga tao. Pahayag ni E.S. Lucas Bersamin. So kung akala ng kabilang kampo na mananatiling tahimik si Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang mga tirada, mga akusasyon na wala namang konkretong ebidensya, ang pagmamind condition na magkakaroon ng martial law na magiging diktador si President Bongbong Marcos, pero hindi po bobo at tanga ang mga Pilipino. Dahil ang mga naniniwala na lang kay Rodrigo Duterte ay yung 16% na mga pro-Duterte. The rest of the country alam na kung ano ang motibo ng kampo ng mga Duterte. Ang iyo po si Sara Duterte bilang Pangulo ng Bansa na hindi po mangyayari. Kayo po, sa tingin ninyo, sino po ba ang nagmimistulang diktador? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.